Nagpadala ang Azerbaijan ng sundalo sa hangganan ng Iran at itinaas ang alerto dahil sa tensyon ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran na humila na sa mga bansa sa buong reyon. At nangyari ito matapos maglunsad ang Iran ng traidor na atake ang Azerbaijan. Itinuturing itong saksak sa likod dahil isang araw bago nito, nagpahayag pa ng pakikiramay ang lider ng bansa na si Ilham Aliyev sa Iran sa pagpanaw ni Ali Khamenei. Umatake ang mga drone ng Iran sa lungsod ng Nakhichevan sa Azerbaijan. Dahil sa drone strike, nasira ang gusali ng paliparan sa Nakhichevan at may isa pang bumagsak malapit sa paaralan sa baryo ng Shekerabad. Kasabay nito, sinabi ng Turkiya na may na-intercept silang missile mula Iran na lumilipad sa kanilang teritoryo. Binibibag niyan din nito na ang Iran paumanhin ay nababaliw na at nagpapaputok ng walang pinipili. Sa NATO, sumagot na sila kung ang pag-atake sa Turkiya ay magiging dahilan para madamay ang buong alyansa sa digmaan ayon sa Artikulo 5 ng Charter ng NATO. At pagkatapos ng malakas na protesta ng Baku, agad namang sinabi ng Tehran na hindi raw sila nagpalipad ng kanilang mga drone sa teritoryo ng Azerbaijan at ito raw ay mga provokasyon ng Israel. Pero diretsong sinabi ng Baku na hindi sila naniniwala sa bersyong iyon. Ako si Alexei Pichi, talakay natin ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng komento sa ilalim ng video na ito. Sa totoo lang, malaki ang naitutulong nito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube at lubos ako magpapasalamat sa inyo para dito. Mag-subscribe din sa aking Telegram channel, Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon namin inilalathala ang mga natatanggap naming balita. Kaya ngayon, 5 ng Marso, inilagay ng Azerbaijan ang kanilang mga tropa sa hangganan ng Iran at inilagay sila sa buong kahandaan para sa labanan. Ipinapahayag na lahat ng bakasyon para sa mga sundalo, sarhento at opisyal ay kinansela at ang mga opisyal na nakabakasyon na ay agad na pinabalik. Nag-deploy ang Azerbaijan ng depensa laban sa drone at mababang lipad na eroplano sa kanilang hangganan. Nakapupukaw ng pansin dahil dati ay maingat magsalita ang mga politiko sa Azerbaijan at sinasabing kailangan ng mga hakbang sa seguridad. Dahil kahit anong kilos ng sundalo kumander, hindi ng pinuno ay pwedeng magdulot ng di inaasahang kahinatnan. Halimbawa, ayon sa mga politiko ng Azerbaijan, posibleng maligaw ang isang misail o drone at aksidenteng tumama sa Azerbaijan. Dapat maging handa ang hukbong sandatahan ng Azerbaijan sa anumang mangyari. Sinabi sa Baku na kung gagamitin ang tropang panlupa laban sa Iran, mas lalala ang mga kahihinatnan. Milyong tao ang sasali sa laban at 10,000 bata at kababaihan ang mapipilitang maghanap ng kanlungan sa mga kalapit bansa tulad ng Azerbaijan. Posibleng maisara ang hangganan ng Azerbaijan kahit sinasabi ng mga politiko na tutulong sila sa mga Iranian sa abot ang makakaya. Noong isang araw, nagpadala ng pakikiramay ang Baku sa Iran. Noong ika-4 ng Marso, bumisita si Pangulong Ilham Aliyev ng Azerbaijan sa embahada ng Iran sa Azerbaijan at nagpaabot ng pakikiramay kaugnay ng pagkamatay ni Khamenei at ng maraming sibilyan. Ayon sa website ng Pangulo, at ito ay isang CP, binanggit ni Pangulong Ilham Aliyev na palagi niyang aalalahanin ng may magagandang alaala ang mga pagkikita nila ni Ayatollah Ali Khamenei sa kanyang mga pagbisita sa Iran. At pagkatapos ng lahat ng malumanay, medyo malumanay na pakikitungon ng Baku, nagpasya ang Iran na tumugon gamit ng mga drone na pag-atake. Ngayon, 5 ng Marso nagsagawa ng mga pag-atake ang mga Iranian drone sa lungsod ng Nakhichevan sa Azerbaijan. Dahil sa drone strike, nasira ang gusali ng paliparan ng Nakhichevan at isa pang bumagsak malapit sa paaralan sa Shekerabad. Sa mga video sa social media, makikita ang pagsabog sa loob ng paliparan. Nagpahayag ng protesta ang pamahalaan ng Azerbaijan kaugnay ng mga pag-atake, kinundena ang mga ito at hiningi sa Tehran ayon sa kanilang pahayag na magbigay ng paliwanag tungkol sa isyong ito, magbigay ng paliwanag at gumawa ng kinakailangang agarang hakbang upang maiwasan ang pag-uulit ng ganitong mga insidente. Na mga insidente sa hinaharap, ibig sabihin kahit sa yugtong ito. Ang mga Azerbaijani ay naging sobrang mahinahon at nagsabi na baka ito ay isang aksidente kaya hinihiling nilang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Ngunit agad pagkatapos nito, si Pangulong Ilham Aliyev ng Azerbaijan na hindi nakatanggap ng anumang sagot mula sa Tehran ay nagsalita sa pagpupulong ng National Security Council ng bansa at inihayag na ang sandatahang lakas ng Azerbaijan at iba pang mga puwersang pansiguridad ay inilagay sa heightened combat readiness.
Tinawag ni Aliyev na teroristang gawain ang pag-atake sa Nakhichevan. Isang malinaw na halimbawa ng kawalan ng utang na loob dahil matapos mapatay si Ayatollah Khamenei, tanging si Ilham Aliyev lang sa mga pinuno ng estado ang bumisita sa embahada ng Iran para magpahayag ng pakikiramay. Magsishare ako ng sipi mula kay Aliyev. Ang mga walang dangal na gumawa ng teroristang aktong ito laban sa amin ay magsisisi. Hindi nila dapat subukan ang aming katatagan. Sa Tehran, agad nilang ipinahayag na hindi sila ang may gawa nito at ang mga drone ay hindi kanila. At syempre sa Iran ay sinabi nila na ito ay pakana ng Israel at ang mga Hudyo ang siyang gumamit ng mga Iranian drone laban sa Azerbaijan. Ang General Staff ng Sandatahang Lakas ng Iran ay naglabas ng pahayag at ito ang kanilang sinabi. Ang Islamikong Republika ng Iran na nirerespeto ang soberanya ng lahat ng bansa, lalo na ng mga Muslim at kalapit, ay itinatanggi ang balitang nagpalipad sila ng drone sa Republika ng Azerbaijan. Ang illegal na aksyon ng Zionistang rehimen na layong sirain ang ugnayan ng mga bansang Muslim sa iba't ibang paraan ay mahusay na nadokumento. Ayon sa mga isinagawang investigasyon, ang mga aksyong ito ay ginawa ng nasabing rehimen upang sisihin ang Islamikong Republika ng Iran. Mayroon bang ebidensya mula sa Iran ng Israel ang umatake? Siyempre wala. Pero ayon sa General Staff ng Iran, na dokumento raw ang mga katotohanan ito. Walang kahit anong dokumento ang ipinakita ng sinuman. At ngayon, sinabi na ng Ministry ng Depensa ng Azerbaijan na ang pagtangi ng Iran ay hindi kailanman maaring ituring na katanggap-tanggap. Ngayon, babasahin ko ang pahayag ng Ministry ng Depensa ng Azerbaijan. Sa pamamagitan ng technical na kagamitan, natukoy na ang mga armadong puwersa ng Islamikong Republika ng Iran ay nagpadala ng 4 na drone patungo sa rehiyon ng Nakhchivan ng Azerbaijan upang magsagawa ng mga pag-atake. Isa sa mga ito ay pinabagsak ng mga unit ng hukbo. Ang iba pa ay itinarget sa sibilyang infrastruktura kabilang ang gusali ng isang mataas na paaralan habang may klase. Hindi nakarating ang drone sa paaralan at sumabog ng bumagsak malapit dito. Nananatili ang karapatan ng Azerbaijan na gumawa ng nararapat na aksyon bilang tugon. Ang Azerbaijan ay naghahanda ng mga kinakailangang ganting hakbang para maprotektahan ang teritorial na integridad, soberanya at seguridad ng bansa. Titiyakin ang kaligtasan ng mga sibilyan at infrastruktura. Ang mga pag-atake ay hindi palalampasin ng walang tugon. Ibig sabihin, tahasang sinabi sa Baku na Tehran ang umatake. Hindi naniwala ang Baku sa pagtanggi ng rehimeng Iranian kaya nag-deploy sila ng tropa para sa ganting atake. At dito, dapat tandaan na mas mabuting wag hamunin ang Iran sa Azerbaijan dahil ang Azerbaijan ang may pinakamahabang hangganan sa Iran. Bukod pa rito, mas maraming etnikong Azerbaijani ang nakatira sa Iran kaysa sa mismong Azerbaijan. Ayon sa iba't ibang pagtataya, mula 12 hanggang 22 milyon ang nasa Iran kumpara sa 10 milyon sa teritoryo ng Azerbaijan. Pero ang pinakamahalagang dapat isaalang-alang ng rehimeng Iranian ay ang pagkakaroon ng resentimiento sa Azerbaijan tungkol sa paghahati ng kanilang makasaysayang teritoryo noong ika-19 na siglo sa pagitan ng Persya at ang Imperyong Ruso, Hilagang Iran. Sa Baku, madalas itong tawaging itong Timog Azerbaijan. May mga lalawigan din sa Iran, Silangang Azerbaijan, Kanlurang Azerbaijan at Ardabil. Siyempre, nakakainis ito para sa mga autoridad ng Iran na takot sa separatismo sa mga hilagang lalawigan. At paulit-ulit ding pinuna ng Iran ang pakikipagtulungang militar ng Azerbaijan sa Israel. Para sa Azerbaijan, ang Iran ay isang malaking, mapanganib at armadong kapitbahay at halos mula pa nung makamit nila ang kalayaan sa bansa. Natakot sila sa pagkalat ng Islamic Revolution. Totoo ito sa pamahalaan at lipunan. Ang pag-atake ng Iran, pasensya na, posibleng magbigay laya lang sa Azerbaijan na kumilos. Gusto ko ring idagdag ang isang mahalagang punto. Kamakailan lang inanunsyo ng Turkiya na ang mga air defense system ng NATO ay sumira ng ballistic missile ng Iran na papunta sana sa himpapawid ng Turkiya. Unang beses, nadamay ang isang miyembro ng alyansa Sigalot sa gitnang silangan. At dito lumitaw ang mahalagang tanong. Kung inatake ng Iran ang isang bansa ng NATO, paano tutugon ang alyansa? Ipinahayag ni Kalihim General ng NATO Mark Rutte na maigpit na binabantayan ng alyansa ang mga pangyayari sa gitnang silangan at ang pagpapabagsak ng misail na patungong himpapawid ng Turkiya. Ngunit ang paggamit ng Artikulo 5 na kasunduan ng NATO tungkol sa kolektibong armadong tugon ay hindi pa pinag-uusapan sa ngayon.
Dito ko muna tatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na sponsorship subscription. Sa pamamagitan ng mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.